Philemon chapter 1, verse 2. The Bible says, "And to our beloved Apphia and Archippus, our fellow soldier, and to the church in thy house." Mga kapatid, ngayong umaga, ang papagat po ng ating devotion ay to the church in thy house. Tayo po mga kapatid ay manalangin. Let's pray. Lord, salamat po ng marami sa opportunity once again ng iyong salita mapagbulayan. I-bless po ang lahat ng iyong mga anak na nanonood ngayon at manonood pa ng replay. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Kung makikita po natin dito sa verse 2 mga kapatid, ay meron palang church doon sa kanilang tahanan. Kanino? Kay Philemon mismo. Mismo doon sa bahay ni Philemon ay meron pong simbahan. Okay? The church in thy house. Yung thy doon ay walang iba kundi si Philemon, mga kapatid. When the Apostle Paul wrote to Philemon, he did not merely address an individual believer. He acknowledged something powerful inside that man's dwelling, the church in thy house. Napakasarap mga kapatid isipin na may simbahan sa isang tahanan. Ano po? Before there were church buildings, before cathedrals, before organized assemblies in rented walls or halls, mga kapatid, there were homes where Christ was honored. Scripture was read. Prayers were lifted. And saints gathered. Isipin niyo mga kapatid, nung unang panahon, wala pang naglalakihang mga simbahan at nagpapatayugan at pormahan ng mga simbahan, mga kapatid. Ang simpleng mga Kristiyano nung una ay nagtitipon lamang po talaga sa bahay-bahay at naniniwala tayo, compare mga kapatid sa mga malalaking simbahan ngayon, mas intimate, mas spiritual, mas filled ng Holy Spirit. Naniniwala ako ang mga tahanan noon na nagtitipon, hindi sila ganon kadami, pero umaawit, nagpupuri, nagpapasalamat, na talagang taos sa puso at walang pagpapakitang gilas, mga kapatid, sa sinuman. Amen, mga kapatid. Kaya, atin pong simplihan lamang ang buhay Kristiyano. Huwag po tayong gumaya at mainggit sa mga simbahang napakalalaki. Nais ko po, mga kapatid, himukin ang bawat isa na naririto at nanonood ngayon. Kayo po ay may mga pamipamilya. Tayo po ay may mga pamipamilya. Nais ko pong simplihan lang, magkaroon ng payak na kaisipan ang bawat isa sa atin tungkol sa buhay Kristiyano. Hindi natin kinakailangan makipagsabayan, mga kapatid. Sa mundo pong ito, ang ating Diyos na buhay ay hindi po nakatingin sa mga estruktura. Siya po ay nakatingin sa ating puso, sa ating pamilya na nagkakaisa, mga kapatid, sa kanyang mga salita. At nabibigyan siya ng papuri bawat araw, mga kapatid. The home is the first institution God ever established. Long before civil government, long before Israel became a nation, and long before local assemblies were organized across the Roman world, God made a home in Eden. Okay? Sa Garden of Eden, ang Diyos ay una pong naglikha ng isang tahanan. Everything began there. When God wants to shape a man for ministry, He begins in His house. When He wants to display His grace publicly, He first establishes it privately. If Christ truly dwells in us, then He must also dwell in our homes. Mga kapatid, dyan po tunay na magkakaalaman kung tunay po tayong lumalakad sa Panginoon.
Kumusta ang ating mga tahanan? Kumusta ang ating turingan sa loob ng ating tahanan, mga kapatid? Kumusta ang ating paglakad sa Panginoon? Ang atin po bang pagpunta sa simbahan, ang ating pag-awit sa choir, ang atin po bang pakikitungo sa isa't isa doon sa loob ng ating mga simbahan ay tunay na nag-uumpisa o nagre-reflect sa atin pong tahanan? Meron po bang ama na nangunguna sa pananalangin? Meron po bang ama na nangunguna sa Bible study? Meron pa bang prayer time kayo ng inyong pamilya? Mga kapatid, ngayong umaga, simplihan lang po natin. Hindi natin kinakailangan ng magarbo at malaking simbahan. Kinakailangan po sa sarili nating tahanan ay magkaroon ng munting simbahan, mga kapatid. Number 1, the home is God's first institution. In Genesis chapter 2, verse 18, the Lord said, "It is not good that the man should be alone. I will make him an helpmate for him." Before there was a nation, before there was a synagogue, before there was a local church, there was a husband and a wife joined by God. The first relationship God formed was not political. It was familial. The first leadership in structure was not governmental, it was parental, mga kapatid. So, nakukuha nyo naman ang ibig sabihin ng salita ng Diyos ngayong umaga. Simple lang ang sinasabi ko ngayong umaga. Lahat nagsisimula sa pamilya. Sa likod ng mabuting pastor, mayroon pong mabuting asawa at pamilya. Sa likod po ng mga hari, sa likod po ng mga magigiting na general sa kasundalohan, sa kapulisan, mga kapatid na ginagamit ng Panginoon sa isang bansa, meron pong isang pamilyang pinanggalingan. Huwag nating isisi sa lipunan, huwag nating isisi sa sinuman, huwag nating isisi sa simbahan kung may mga kaguluhan sa ating lipunan. Ito po ay nagsisimula sa ating tahanan. The pattern continues throughout Scripture. The home is foundational. It is the training ground of character. It is the proving ground of leadership. When I say it is the proving ground of leadership, we know in 1 Timothy chapter 3, brethren, makikita natin doon ang qualification po ng isa pong magpapastor sa isang simbahan. Sabi po, dito mga kapatid, when Paul later wrote qualification for pastors or overseers, he did not begin, listen, with pulpit ability. Alam niyo po, mabilis tayong magsabi na, "Oy, pwede kang magpastor." Nakarinig tayo ng isang preacher na nag-preach. Wow! Napapawaw tayo. Ang galing ng kanyang outline. Alliterated. Galing ng kanyang diction. Ang galing ng kanyang pag-preach. Mga kapatid. Yun po tayo. Mabilis tayong magsabi na, ay, pwedeng magpastor yan. Okay? He did not begin also with charisma. Gaano kagaling, gaano po kagaling magsalita. Or education. Hindi pinag-uusapan kung ano ba, nag-college ba yan? Pwede bang magpastor yan? Hindi man nag-college yan eh. Okay? Baka yan ay hindi marunong mag-interpret ng Bible. So, ganun kabilis yung atin pong pagsasabi, mga kapatid, kung sino ang qualified at saka hindi qualified. Pero bakit hindi natin makita kung ano po yung sinasabi mismo ng salita ng Diyos tungkol sa qualification na ito? He began at home. Sa 1 Timothy 3, verses 4 to 5, the Bible says, "One that ruleth well his own house, having his children in subjection with all gravity." Listen to this. "For if a man know not how to rule his own house, how shall he take care
of the Church of God. So makita ninyo, sobrang halaga po mga kapatid ng paaralang ito. Ang paaralang ito na tinutukoy ko ay ang University of the Family. Amen. Wala pong diploma na pinipirmahan ng sino mang dean o ng presidente ng Bible School. Okay? Ang pipirma sa diploma ng pastor, unang-una, ay ang kanyang pamilya. Amen. Sa pamamagitan ng buhay nila, sa pamamagitan ng kanilang pagsasubmit at sa pamamagitan ng kanilang pagsang-ayon na sinasabi nilang, yes, pwedeng magpastor ang asawa ko. Pwedeng magpastor ang tatay ko. Pinapastoran niya po kami ng maayos. Amen. Yan po mga kapatid ang ating pinaka-Bible school, ang ating tahanan. At the same time, kung malinaw po ang kaligtasan, mahal ang salita ng Diyos mga kapatid, mahal ang kanyang pamilya. Sinasabi ko sa inyo, yun po ang hanapin natin. Yun po ang hanapin. Yun po ang pinakamadalang nang makita natin ngayon sa mga Kristiyanong tahanan. God's logic is simple and profound. If a man cannot shepherd or pastor a few souls under his roof, how can he pastor or shepherd many? Ministry is not tested first in public. It is tested in the living room. A young preacher once desired to pastor a growing congregation. He preached passionately and spoke convincingly, but those who knew him best noticed something troubling. His children were neglected. His wife was unheard, and his home was spiritually dry. His public zeal could not compensate for private disorder. Eventually, the cracks at home revealed the weakness of his foundation. Mga kapatid, yun po ang nakakalungkot. Ngayon, kumusta ang pamilya natin? Kung nakikita natin ang pamilya natin ay hindi po ideal kagaya ng sinasabi ng Word of God, kagaya po ng sinasabi ng preacher ngayong umaga mga kapatid, huwag kayong malungkot. Huwag kayong malumbay. Ang reason kung ba't napapakinggan ninyo ang message na ito at nababasa natin ang salita ng Diyos, sapagkat isa ka sa pinili ng Panginoon, isa ka sa nais ng Panginoon na maging maayos ang pamilya. Kung hindi maayos ang iyong pamilya, ang Diyos ay nariyan. Siya po ang leader. Siya po mga kapatid ang ating pinaka-supreme leader mga kapatid. At naniniwala po tayo na siya rin po ang pagbibigay sa atin ng karunungan, kagalingan mga kapatid sa atin pong pamumuno sa ating tahanan. God builds from the inside out. A strong church is born among strong homes. Tandaan po natin yan. Again, a strong church is born among strong homes. Number 2 sa ating point ngayong umaga, the early assemblies gathered in homes. Amen? Ang mga unang mga kongregasyon o mga simbahan ay nag-umpisa, mga kapatid, sa tahanan. When we read Paul's ministry, we repeatedly see believers gathering in houses. Christianity did not begin with buildings. It began with households and transformed by grace, mga kapatid. Tingnan po natin ang ilang mga talata. Ito po ay bahagi lang. Ito po ay hindi pa kompleto. Na nagsasabi, mga kapatid, na meron pong mga simbahan sa loob ng mga tahanan. In Romans chapter 16, 3-5, ay makikita po natin mga kapatid na meron pong simbahan sa loob ng tahanan. Sabi po rito, greet Priscilla and Aquila, my helpers in Christ Jesus. Likewise, greet the church that is in their house. Di ba? Maliwanag po, merong church sa loob po ng kanilang tahanan. Again,
In 1 Corinthians 16:19, ganito rin po ang sinasabi ng Word of God. Aquila and Priscilla salute you much in the Lord with the church that is in their house. Sa Colossians chapter 4 verse 15, meron na naman pong binanggit na simbahan sa loob po ng kanilang tahanan. Salute the brethren which are in Laodicea. Ang aking binabasa po ay Colossians 4:15. And Nymphas and that church which is in his house. So makikita po natin na meron pong mga simbahan sa loob ng tahanan. And of course, our main text in Philemon 1:2 acknowledges that church in Solomon's house. Philemon's house. These were not casual Bible studies. These were recognized assemblies of believers. Doctrine was taught, letters were read, discipline was exercised, fellowship was shared, and it all happened under a roof that once simply sheltered a family. The gospel first conquered hearts, then homes, then cities. Mga minamahal, ang sarap isipin. Ang sarap tignan na ang ating pattern ng pagkakaroon ng church hanggang sa panahon ngayon. Hindi tayo sinimulan, mga kapatid, ng example ng salita ng Diyos na may malalaking building, may mga chandelier, may mga air condition sa kanilang mga simbahan. Talagang binigay sa atin ang pinakapayak, pinakasimpleng, mga kapatid, estilo ng pagsamba sa ating Panginoon. Huwag po kayong para bang hindi naman tayo church dahil tayo andito lang sa bahay, tayo ay maliit lang, wala naman tayong ganyan, wala naman tayong ganoon, kagaya nung simbahan dyan sa ating kapitbahay. Mga kapatid, don't. Huwag po kayong mainggit, huwag po kayo mga kapatid ma-distract. Alam nyo kung bakit? Kailangan po, sa totoo lang, ito ang aking paniniwala. Bago pumunta sa local church o sa simbahang lokal ang isang pamilya, dapat simbahan na sila doon mismo sa loob ng kanilang pamilya. Ibig sabihin ng simbahan, may regular prayer time, may regular Bible reading, may regular gathering ng family, nagte-testimony, nagbibigay ang tinatawag, ang sinasabi ko ay family altar. Kumusta na po ang inyong family altar? Mayroon pa ba regular Bible study and prayer time, testimony time, laughing time, fellowship times with your family? O every time na kayo po ay nagtitipon-tipon mga kapatid, hindi kayo nag-iimikan. At kakain lamang mag-aalisan na uli dahil hindi magkasundo-sundo. Kung nag-iimikan man ay hindi po sa malumanay na salita, kundi sigawan, sisihan. Mga kapatid, kumusta po ang ating tahanan? Ang tunay na Kristiyano ay pinananahanan ni Kristo sa puso. At kapag ang mga kasama sa bahay ay Kristiyano din, mga kapatid, asahan po natin, dapat meron pong pagkakaisa. Dapat meron pong simbahan sa inyong tahanan. Amen. Imagine a Roman neighborhood nung unang panahon in the first century. No steeple, wala po silang matataas at matatayog na mga simbahan. No signboard. Wala nakalagay na Yabot Baptist Church. Walang nakalagay na ANSA. Amen? Baptist Church. Or Ramirez Baptist Church. Walang ganun. Walang signboard. No stained glass. Okay? No air condition. But inside one modest home, lamps are lit, bread is shared, scripture is read, aloud from Paul's letter,
and believers bow in prayer. Neighbors may have thought it ordinary. Heaven knew it was glorious. Amen. Kapag nasanay na po ang ating mga kapitbahay at sila din ay may ganon sa Christian community, maaring napakasimple lang nito, maaring mga kapatid sa panahon ngayon, parang hindi na po yan nangyayari masyado. Pero mapalad po ang mga tahanan na meron pong simbahan sa loob ng kanilang tahanan. Sana po naintindihan yung aking sinasabi. Sabado pa lang, ang pamilya ay nag-gather na, nagpipray na. Sa pangunguna ni Pastor Head, sa pangunguna ni Pastor Tatay, sa pangunguna ni Pastor asawang lalaki, mga kapatid, ay sinasabi niya, tinatagubilinan niya ang kanyang pamilya. O mga anak, aking asawa, hindi tayo malilate bukas, ha? Sabado pa lang ng gabi, nagdi-devotion na sila. Nagkakaroon sila ng prayer time. Lord, we are praying for our pastor. We are praying for the preacher. We are praying for the choir. We are praying for the visitors. Right? Amen, mga kapatid. Lord, huwag niyo pong hayaan kami malilate. Huwag niyo pong hahayaan, Panginoon, na malilate ang amin pong kapatiran. Di ba? Napakaganda. Di ba, mga kapatid? Bago po pumunta sa simbahan at makinig sa kanilang local church pastor, siya mismo ay pastor ng kanyang tahanan. Mga kapatid, yan po ang ating naisin. Yan po ang ating tignan. Yan po ang ating i-develop sa ating pamilya. Umpisahan po natin na magbuklat ng Bible kasama ang pamilya. Kung hindi kayo sanay, sanayin po ninyo. Sapagkat ito talaga ang kalakaran ng tunay na Kristiyano. Magkaroon ng maliit na simbahan sa loob ng tahanan. Okay? God was dwelling there, not in marble halls, but in a surrendered household. Mga kapatid, kumusta ang ating mga tahanan? Number 3 sa ating point ngayong umaga. Number 3, mga kapatid, every believer's home must reflect a little church. Every believer's home must reflect a little church. And Paul could call it the church in thy house. Then every Christian family must ask, what is happening inside our walls? Amen? Kayo ba'y mga Kristiyano, mga kapatid? Tanungin ninyo ang inyong sarili. Tanungin ninyo, mga kapatid, ang inyong pamilya. Ano nangyayari sa ating pamilya? Is Christ honored there? Is Scripture read there? Is prayer normal there? Is forgiveness practiced there? Mga kapatid, maraming katanungan na dapat nating itanong sa atin pong sarili, sa ating pamilya. Alam nyo, mga kapatid, simula po nung kami po ay nagkaroon ng family, ang asawa ko po ay nanatili na keepers at home o keeper at home. Okay? Hindi po siya nagtrabaho sa labas bagamat siya po ay titled teacher. Pero siya po ay nagturo sa aking mga anak, mga kapatid. May mga regrets sa buhay na para bang sayang kung sana ipinurso ko yun na ganon. Pero kung titignan mo, mga kapatid, sa harap ng Diyos, hindi lugi. Hindi naman po kawawang-kawawa, mga kapatid. Hanggang ngayon naman ay buhay pa rin. At mga kapatid, kami po ng aking family, sa lahat ng pagkakataon, hindi man kami sobrang perfect, mga kapatid. May mga weaknesses, may mga struggles, may mga pagsubok. Sinubok na po ang aming pamilya. Pero mga kapatid, maging sa gitna ng matinding pagsubok at pagluha, naaalala ko, hindi tumigil, by the grace of God, hindi kami tumigil ng family altar. Kahit na masama ang loob sa akin ng aking asawa, kahit na minsan may tampuhan kami, hindi po lilipas ang ilang maraming araw o ang buwan o linggo na hindi po kami nagkakaroon ng family altar. Every time na nandito ang aming anak, si Josh, siya po ay nandun sa kanyang boarding house, pero tuwing Saturday, andito na siya.
And we are so excited. Alam nyo, excited kami pag darating ang aming anak. Hindi dahil sa ano paman, kundi ang sarap isipin, buo kami, mga kapatid. Kahit sobrang tindi ng pagsubok na dumating sa buhay namin, buo pa rin kami. Hindi kami tutulog ng Saturday night na hindi po kami nag-worship as a family, mga kapatid. Okay? It is only by the grace of God, mga kapatid. Pag pumunta kami sa streets, magkakasama kami. Pag nagbigay kami ng tracts, magkakasama kami. Mga kapatid, hindi po kami ganon kagaling na pamilya. Hindi kami ganon ka-ideal na family, mga kapatid. May away din kami, akala niyo ba? Meron din kaming sigalot, meron din kaming sagutan paminsan-minsan. But by the grace of God, hindi po tumatagal because of His Word. Amen? Amen, mga kapatid. Minsan nga sabi ko nga pagka dadating si Josh tuwing Saturday night hanggang Sunday, sasabihin ng wife ko, anong ating ihahanda? Ano ang ating iuulam? Okay, mag-ulam naman tayo ng karne. Kasi buong isang linggo nagtitipid. Ang ulam ay sardinas, ang ulam ay tuyo, ang ulam ay noodles, ang ulam, mga kapatid, ay gulay. Pagdating po ng Sabado, pinag-uusapan na namin, sige, mag-adobo naman tayo ng karne. Tayo naman ay tayo naman ay kumain sa labas ng lahat tayo. Okay? Minsan, mga kapatid, pagkain namin sa labas, parang nagsisisi kami. Parang hindi kami masyadong nabusog. Pero ang laki na ng gastos namin. Kaya sabi namin, wag na lang kasi tayong kumain sa labas. Ang gawin na lang natin, mag-ihaw tayo ng karne, mga kapatid, mag-adobo tayo, tapos doon tayo sa labas ng bahay kumain. Dali natin yung table doon. O di, kumain na rin kami sa labas, sama-sama pa, hindi pa ganun kagastos. Diba? Ang sarap. Ang sarap ng pamilyang sama-sama. Ang sarap ng pamilyang sama-samang binubuklat ang Word of God. Again, walang perfect na family. Walang perfect husband. Walang perfect wife. Walang perfect children. There is only one perfect in this earth, on this earth. The Word of God. And every time you link your life to the Word of God, every time you link your family, every time you stay your family, you allow your family to stick in this book, mare-regulate ang buhay natin. Mananatili tayong may kaayusan, mga kapatid. Ito po ang ating maintenance. Ito po ang ating maintenance. Uulitin ko, this is our maintenance. Pag lumayo kayo sa salita ng Diyos, mga kapatid, unti-unti pong masisira ang ating pamilya. Pero once na patuloy nating ikapit ang ating pamilya sa salita ng Diyos, mananatili po tayo. Tignan niyo po ang pamilya. Ephesians 5:25, Husbands, love your wives, even as Christ also loved the church and gave Himself for it. Ephesians 6:4, and ye fathers, provoke not your children to wrath, but bring them up in the nurture and admonition of the Lord. Colossians 3:16, let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom, teaching and admonishing one another. Kung makikita niyo, mga kapatid, nag-start lahat sa pamilya. Notice the language: love, nurture, admonition, the word dwelling richly. These are not only church house commands. They are home commands. The father is to lead. The mother supports in grace, in wisdom. The children are trained in truth. When this happens, listen to this, the house becomes more than shelter. It becomes a sanctuary. Not perfect, not flawless, but Christ-centered. Amen?
A nation's strength depends on its churches. Churches depend on families. Families depend on spiritual leadership of the head of the home. All decline begins at home. And listen, and all revival can begin there too. Amen? Doon din po mga kapatid nagsisimula. Tandaan niyo po mga kapatid, ang katatagan ng ating bansa ay dahil may matatag na pamilya. Lahat ng bansa na nabuo sa pamamagitan ng kaayusan ng pamilya ay tunay na matatag na pamilya. Tandaan niyo po yan. At ang matatag na simbahan, ang ideal na church, ay kinabibilangan ng matatag na pamilya. Amen? Kapag ang tatay ang nanguna, sinabi ng tatay, tayo'y magsimba. Mga kapatid, tiklop si nanay. Amen? Bibihira na po kasi sa mga Pilipino ang mga tatay na siyang nangunguna sa simbahan. Marami sa mga churches ngayon, ang laman ay mga babae at mga bata. Ang mga lalaki ay nandoon sa labas, nag-iinuman, mga kapatid. Pero, ikaw na tatay, ikaw na nakakilala sa Panginoon, isa kang ama, manindigan ka, tunay kang maging pastor ng iyong pamilya. Turuan mo ang iyong anak ng tunay na pamumuhay bilang isang mabuti at magiting na ama. Amen. Sapagkat kung anong nakikita ng mga anak mo sa iyo, yun din ang mamanahin nila. Marahil sa kabataan nila, suminsay sila ng konti sa daan. Pero tatandaan mo, pagpagod na yan, babalikan niya at aalalahanin niya kung gaano kasaya ang kanyang pamilya na hinubog ng salita ng Diyos at sa pangunguna ng kanilang ama. Amen, mga kapatid. Kasi may mga anak na galing po sa kristyanong pamilya, okay naman ang ama, okay naman ang ina, pero nagwala pa rin eh. Nawala pa rin mga kapatid eh. Bakit? Naingganyo ng kaibigan, naingganyo po mga kapatid ng barkada. Okay? Pero listen to me, yung mga naitanim sa kanyang halimbawa, yung mga naitanim na word of God sa kanya, maaaring pangsamantalay malimutan niya. Pero mga kapatid, kapag pagod na yan, parang prodigal son, pagpagod na yan, babalik at babalik yan sa kanyang tahanan. Mga kapatid, kumusta ang ating mga tahanan? Ito po ba'y kanlungan? Ito po ba'y shelter? Ito po ba'y refuge? Ito po ba'y silungan ng ating pamilya? Ang inyo bang mga tahanan, ang atin po bang mga tahanan ay ikinasisiya pa ng mga anak na umuwi? O ang mga anak natin ay hindi na umuwi? O madalang na lang umuwi? Sapagkat minsan na nga lang uuwi, gulo pa, away pa ang masasaksihan. Walang pagmamahalan. Walang tunay na pagiging makadiyos sa loob ng tahanan. Mga kapatid, loobin nawa ng Diyos na tayo po, ang ating pamilya, ay maging iba. Amen? Sadyain natin na tayo maging iba. Hindi para i-criticize ang ibang tao, hindi para bigyan ng mababaw ng pagtingin ng ibang pamilya. But listen to this. Kalooban ng Diyos na tayo po ay magsakripisyo alang-alang sa ating pamilya. Mga kapatid, anumang bagay na meron tayo sa mundo, kung sira ang pamilya, wala ding kwenta. Unahin natin ang ating pamilya. Unahin natin ang ating mga sariling pamilya. For our conclusion ngayong umaga, the church in thy house. Those simple words carry enormous weight. Before we worry about attendance, numbers, buildings, or expansion, we must examine our households. Does Christ rule there? Is the gospel clear there? Is grace practiced there? Amen?
Minsan, ang gagaling natin mag-soul winning. Ang galing natin pumunta sa labas. Ang galing natin kumausap sa ibang tao. Ang galing natin sa mga bata. Ang galing po natin sa Sunday school. Ang galing po natin sa choir. Ang galing po natin, mga kapatid, sa ating local church. Pero sarili nating tahanan, sarili nating asawa, di natin maturuan. Sarili nating mga anak, hindi pa natin natanong, anak, talaga bang ligtas ka? Amen! Anak, anong pinagtitiwalaan mo kapag ikaw'y namatay? Ang isa sa pinakamatindi at kahindik-hindik na pwedeng mangyari. Kapag marami kang naakay sa Panginoon at nadala sa church na ibang mga tao at mapupunta sila sa langit. Pero ang sarili mong pamilya, ang sarili mong mga anak, hindi tiyak at hindi pumunta ng langit kapag sila'y namatay. Yun ang pinakamasakit. Trahedya. Amen. Kaya nga mga kapatid, sabi ng salita ng Diyos, ang pastor dapat unay pastor sa kanyang tahanan. Ang pastor ng simbahan dapat unay pastor ng kanilang tahanan. Yan po ang qualification. The earliest assemblies flourished in living rooms, in courtyards, because families surrendered their homes to the Lord. A house becomes a church when Christ is unseen, the unseen head. The Word is the daily authority, and prayer is the constant breath. If every believer would establish a little church at home, listen, the public church would never be weak. Pwede ba nating sabihin na kung bakit weak ang ating simbahan? Ay dahil weak ang ating pamilya? Kung ang lahat lamang ng member ng church ay strong ang family sa Panginoon, I don't believe na magiging weak ang church. Amen. May it be said of us, not only in the assembly, but in our private dwellings, there is a church in thy house. Masasabi ba ng ating mga kamag-anak, masasabi ba ng ating mga kapitbahay na merong church sa inyong tahanan? Mga minamahal, I hope na nakatulong sa atin ang salita ng Diyos ngayon pong umaga at nawa po'y marami pa ang matuto ng salita ng Diyos. Pag-pray po natin, ang ating pong Household of Faith Ministries ay naglalayon na magturo tayo sa ating mga sariling tahanan. And later on, mula sa inyong tahanan ay tunay na maging ganap na simbahan. Mga kapatid, naniniwala ako na ang tunay na local church ng Panginoon nagsisimula sa tahanan. Purihin ng Panginoon sa umagang ito. Tayo po'y manalangin. Panginoong Diyos, napakabuti po ninyo sa pagtuturo niyo po muli sa amin ngayong umaga ng inyong mga salita. Patuloy niyo pong i-encourage, patuloy niyo po, Panginoong Diyos, na palakasin ang bawat nakikinig ng inyong salita ngayon. Salamat po. Ang lahat ng ito ay aking panalangin na pasasalamat sa pangalan ng Panginoong Hesus.